gulay at prutas, mga pagkain pinagkukunan ng bitamina at sustansya na kailangan ng ating katawan. Subalit, isang lugar sa Divisoria ang nagbebenta ng mga questionabling gulay at prutas sa mas murang halaga. Napag-alaman ng aming grupo na ito pala yung mga rejected na o patapon ng produkto. Yan ang aming siniyasat dito sa Student's Notebook. Divisoria, kilala bilang pamilihang bayan. Matatagpuan sa pusod ng lungsod ng Maynila, bagsakan ng mga iba't ibang produkto tulad ng damit, sapatos, bags, maging ang mga hinahain natin sa mesa, kagaya ng manok, karne, prutas at gulay. Pero ano itong nakita ng aming grupo? Sa isang lugar sa Divisoria, makikita ang mga rejected na gulay at prutas na tinitinda sa mas murang halaga. Sa ilang beses na pagmamanman ng aming grupo, mga questionabling gulay at prutas ang aming nakita. Saan ba nang gagaling ang mga gulay at prutas na ito? Ayon kay Aling Cora, di niya tunay na pangalan, matagal-tagal na rin ang ganitong kalakaran sa nasabing lugar. Anong trabaho ang pinagkakabalahan? Nagtitinda ng gulay at prutas na mga rejected, nakukuha ko sa Divisoria, binibenta ko sa halagang mura lang. Ilang taon na po ba niyang ginagawa itong trabaho? Mga 2 taon na. Paano niyo po ginagawa ito? Pupunta ako sa Divisoria. Pag madaling araw, kasi pagkatapos nilang magtinda, tinatapon na yung mga hindi na nila mga reject na prutas at gulay. Ngayon, dinadampot ko, tinatapyas ko, binibenta ko ng mura pagdating sa bahay. Nahuli na po ba kayo or na sila? Wala pa naman. Bakit niyo po ginagawa itong trabaho na ito? No choice kailangan para para may maipakain ako sa pamilya ko. Aware po ba kayo na mali itong ginagawa ninyo itong trabaho niyo? Alam ko namang mali, kaya lang kung hindi ko gagawin to, wala akong may pakain sa pamilya ko. Hiningan namin ng panig ang Food and Health Sanitation ng Manila City Hall. Ayon kay Mr. Clemente San Gabriel, Officer in Charge, Division of Sanitation. Aming mga nagkalat doon, pupulot-pulotin nila, gugupit-gupitin. Tapos ibibenta ng tupok-tupok, sibuyas, sili, yung gano'n. May maganda rin pagkakataon dahil pera rin. Ikaw, bibili ka ba doon? O sino bumibili ron? Yung mga hindi nga po nila alam masyado. Hindi ang bumibili ron, yung mga mahihirap din. Ang namumulot yung mga mahihirap, tapos ang bayad nila yung talagang mahirap na hindi kayang bumili ng yung maayos. Ngayon, kaysa mamulot sila, bibili na lang sila. So actually, hindi pinagbibili yun. That is already, those vegetables are already rejected. Sila na yun. Kaya lang, merong mga talaga nagkaharimunan sa buhay para lang may makain, yung sili, mahal. Baka makakita ng sili, pwede pa to, kakainin. Ba, meron daw lechuga sa pinagtabasan na, abay, pwede pa yan, kainin. Yun, ganun. Ayon sa Implementing Rules and Regulation, Presidential Decree 856, Quality and Protection of Food, Section 1, all food must be obtained from sources approved by the local health authority. In this regard, the following requirements are applicable. Subsection 1.3, vegetable and fruits shall come from safe sources where the soil is not contaminated by night soil, sewage, and toxic chemicals. Sir, may city ordinance po ba na pinapatupad yung Manila government para po dun sa yung pagtitinda ng rejected? Hindi lang city ordinance, national law, PD 856 sa buong Pilipinas pinatutupad sa buong Pilipinas. PD 856. Merong libro roon si Ma'am, uminom kayo ng libro kay Ma'am Sheila, doon sa chapter 3, pa-xerox ninyo. Ano yun? Wholesomeness of food. Wholesomeness, nasa kanya yun. Meron siyang libro, sa kanya raw yun.
Pero sa kanya nyo hiramin, ha? Pa-xerox ninyo. Ngayon, dito sa page 7, pa-xerox ninyo yung page 7, ha? Yung quality and protection of food. Yan. Buong ano yan. Buong Pilipinas yan. So, ano nga po yung pwedeng maging epekto nito sa kalusugan? Pwede kang magkaroon ng pagtatae. Pwede kang magkaroon ng bulate sa tiyan. Ha? Yung mga parasitism. Kasi ang mga gulay, minsan may parasite yan eh. Kaya nga yan, dinidilingan ng pesticide. Oo, pestisidyo. Yun yun sa mga kinaukulan sa mga pulis. Kaya nga maraming report dito. Ha? Na mga report ng ating mga inspektor na merong mga mga presence of ambulant vendor doon. Ayan, no? Sa amin, isa namin i-repair yan. I-repair namin yan sa police. Ito pa maganda. May mga report, yung mga vendor. Ayan, no? I-repair namin sa police. Umaksyon ng police. Ha? Pinag-uuhuli. Nagre-report sila sa amin. Before, after. Yan, no? Mga... Malinis na. Before, after. After 3 weeks, pumunta ka, doon ulit. Malamig lang. Pero yung Hindi sa namin calendar nakukulang. yung sa calendar po, basahin sabi mo yan. ko, napasaran nyo na po. Alin? Napasara yung mga karinderya na nahuli kasi ginagamit nilang mga ingredients sa food. Oo, is rejected. marami na. Hindi lang pasara, demanda pa. Demanda pa. Tsaka yung mga nagtitinda ng mga expired meat products. Nanood ba kayo noong December issue? Ang investigador, December 22 ba yun? Diba? Ngayon, meron kaming, at nilibanda namin, meron kaming kaso ngayon, no, nasa Husgado. Consumers Act at saka Republic Act 9711. Diba? Diba? Uma-action, ano? Ito pa, may report. Madami lang yan. Ito lang nahuli. Nahuli lang kayo sa kita, pero marami yan. Yan ang talagang trabaho namin. Ito, presence of ambulant vendor. I-report sa ganyan. Yan, uma-action ng police. So, sir, yung action nyo po dun sa about po sa mga na-reject na gulay is on continuing yan, hindi yan natatapos. Palagi yan. Hanggat sila patuloy na gumagawa ng ganung mga irregularities, patuloy kami magtatrabaho. So kulang pa po ba yung national ordinance? Kulang. So, Hindi, national na yun eh. Alam mo kung ano kulang? Panawagan sa tao, huwag tangkilikin. Disiplina. Pagka tinatangkilik, Ba't may bumibili? may bumibili. At may bumibili. Kaya nga nagbibenta. Huwag yung tangkilikin. Wala nang magbebenta. Parang mukha sa sigarilyo yan. Bakit may sigarilyo? Ang dami tumatangkilik eh. Sinasabi na masama sa kalusugan ang sigarilyo, pero marami pa rin naninigarilyo. Ngayon, ang ginawa, taasan ng tax ng mga sigaret. Aba, yung SIM tax, marami na kinabang. Kaya nga sabi ngayon mga naninigarilyo, let us support the government, raise taxes. Manigarilyo tayo, malaki kasi tax sa sigarilyo. Nakakatulong daw sila. Kita mo na, kanya-kanya pananaw yan eh. Nanigarilyo pa din. Diba? Bakit? Nakakatulong sa tax. Malaki ang tax. Diba? Kung walang bumibili, hindi wala ng tax. Kung may bumibili, may tax. Sino nakikinabang? Gobyerno. So, ganun ang mga pananaw eh. Pero actually, talagang outrightly masama, nakakalasama sa kalusugan. Sir, thank you po. Diba? Okay na po. Okay. So, kinamin nyo kay Ma'am Sheila, pa-xerox ninyo yung chapter Yun ang page 3. Hindi, yung tungkol sa quality protection of food, ha? Quality protection of food. Ano ko isa-save ko? Ang pagkain ay dapat wholesome. Hiningan namin ng panig ang police station sa Divisoria ayon kay PO1 Cortel.
But sir, regarding po dun sa rejected fruits and vegetables, may mga nahuhuli na po ba kayo or nagre-reklamo ba dun po sa topic na yun? Actually, about that, wala naman kasi yung mga tao na nangunguha ng mga rejected fruits and vegetables, yun yung mga taong mga street mga people na walang mga bahay. Kinukuha nila yan tuwing umaga, sumasabay sila sa paghahakot ng basura ng City Hall. Bali tungkol naman diyan, hindi namin sakop yan eh. Maliban na lang kung yung mga nakukuha nila, ibinebenta nila at mayroong tao or may mga mamimili na pupunta dito sa amin para magreklamo na sira yung yung reject na yung binebenta nila. Doon meron na kaming concern doon para questionin sila kung meron silang permit o saan nila nakukuha yung mga binebenta nila. Pero usually wala naman kaming natatanggap ng mga ganong reklamo. Pero sir, if ever na may magreklamo, ano po yung ipapatupad yung parusa or ano? Siyempre, unang-una sa lahat, ang gagawin namin, i-check namin sila kung meron silang permit. Kung meron silang may pakita sa amin na permit, ang pangalawang namin gagawin, i-check namin yung mga tinitinda nila. Kung yung ba ay bago o rejected na o sira na. Saka na kami magkakaroon ng actions. Ayun, kung mayroon silang pagkakamali, i-confiscate namin yun, dadali namin yung tao. Yun yung tamang proseso yung gagawin natin doon. Sir Buddy, may papakita ko kami video. At narito ang ilan sa aming mga kuha na mas magpapatunay ng nagaganap na pamumulot ng rejected na gulay at prutas at muling pagbebenta nito. Sige, mamaya paano na lang namin pupuntahan namin to ban. Sari-saring problema nakakakibat ng isang suliranin tungkol sa botsang gulay at prutas, bulag-bulagan sa nakikita. Sino ba dapat ang umaksyon tungkol dito? Mga pulis ba o ang mga nasa munisipyo? Walang masama sa pagiging praktikal o pagiging wais sa pamimili ng produkto. Ngunit lagi nating iisipin na hindi natin kailangan isaalang-alang ang kalidad, lalo na kung nakasalalay dito ang kaligtasan at kalusugan ng ating pamilya. Ako si Julian Esplana, kasama ang aking grupo, ito ang Student's Notebook. Yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck.